Alam mo yung bata natin, talagang hindi mapigilan na kadadaldal eh. There was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta merong suot yung, may clothes na nahanap that looked familiar. Basketball uniform. Sando. Sabi ng kausap namin kahapon, familiar yan. Parang yan, malamang yan. Eh, unang-una, sinasabi niya mga buto ng tao. Naku, paano niya na siguro? Eh sabi niya mismo, wala pang forensic examination. Eh bakit inuunahan mo na? Alam mo, naalala ko tuloy yung pag-iimbestiga ni Delilah. Si Delilah, di ba? Nung siya ay Commissioner on Human Rights sa Pangulong Duterte, nung mayor pa siya. Pinagmamalaki niya. Pinangalanda ka, no? Mga may nakita kami mga buto rito. Yung pala, buto daw ng tao. Pero, kinalaunan, buto pala ng mga hayop. Yan ang sinasabi natin. Nangihilig nyo kasi mag-press release, mag-press conference, mag-publisidad. Hindi nyo na lang gawin ng tahimik ang trabaho ninyo. Nakayayamot na kayo, ha? Dinadaan ko lang sa tao, pero talagang may inis ka eh. Magtrabaho kayo ng tahimik. Hayaan nyo yung mga eksperto kung totoo nga. At kahit na nga totoo, nililink nyo kagad sa sabungero, hindi pa rin kayo nakakasiguro doon. Baka yun mga sinalvage sa mga nag-aaway, na mga personal na mga galit sa isa't isa. Hindi pa tayo. Nako talaga naman. Sarap batukan sa batok. Wala. Hindi naman bago yan. Ever since naman Presidente Duterte. Nga, kita mo yung video. Noong niya pa sinasabi yan, sa simula pa lang ng kanyang pag-apak sa Malacanang, sinabi niya na yun. Gagawin niya ang huli niya kung ano ang itinatakda ng saligang batas. At hindi siya magsisisi, no regrets. He has been transparent mulat sa pool. Wala siyang itinago, wala siyang itinangi din sa mga kaibigan niya. Pag lumabag sa batas, ay inuusig niya. At kahit na isang katutak na paninira ang ginagawa sa kanya at sinasampahan ng kung ano-anong kaso, sinasabi niya, basta ako, ang ginagawa ko para sa aking bayan. At kung ako'y makukulong dito, papatayin niyo ako dito, kung yan ang destino ko, that's my destiny, so be it. So walang bago. Ever since yan ang sinasabi niya. Kaya nga, minsan na-amuse ako na tayo, pag nakakarinig tayong balita, parang nagugulat pa tayo. Dati niya na nga sinasabi yun eh. Wala namang bago sa mga balitang na ibibigay sa atin sa ngayon na hindi na natin narinig sa kanyang sariling bibig. Hindi naman nababago eh. Ayan. Kung masasabi niya, wala rin. Kasi dati naman yan eh. Ever since yan ang reklamo ng tao, noong pa yan, lahat ng administrasyon nga, yan ang reklamo, di ba? Malibang kay Presidente Duterte na nagkaroon ng pagbabago ang ating ekonomiya at ang pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. But ever since talaga, yan ang reklamo ng tao kasi sila ang bumabalikat sa mahal na presyo ng mga bilihin. Mabuting-mabuti kung may mga trabaho yan, mga gandang trabaho. Hindi sila masyadong magre-reklamo. Pero karamihan nga walang trabaho. Kung may trabaho, kulang ang sahod. Mahirap ang pag nagkaroon ka ng sakit, may problema ka sa ospital, sa gamot, lahat ng klaseng problema. Kaya hindi nakatakataka. Kahit ano pang gawin yung survey, yun ang palaging lalabas. Correct. Magandang ulat. Yan hindi na nga dapat. Alam po ninyo, yung paksayang edukasyon, matagal na nating pinupuna yan. Sapagkat talagang hindi nabigyan ng atensyon. Yung budget, maliit.
Hindi talaga, binibigay sa iba eh. Pangalawa, di ba, palagi natin sinasabi, dapat ang karamihan o majority ng mga, hindi lang ang majority, dapat lahat ng Pilipino, papag-aralin ng gobyerno ng libre mula sa nursery hanggang koleyo Correct. para magkaroon ng edukasyon. Pangatlo, di ba ang problema natin dyan? Hindi na nga lahat nakakapag-aral. Yung mga nakakapag-aral, kulang ang mga classrooms, kulang ang school buildings, at matagal na rin sinasabi na ang lalayo ng mga eskwela, tatawid ka pa sa ilog, maglalakad ka sa bundok. Matagal na rin, dapat nga, hindi na nga pinag-aaralan, sintido ko mo niyan, dapat ever since, gumawa na sila ng mga access roads. Trabaho ng gobyerno yan, national government, yung public works, trabaho nila yan. Hindi natin maintindihan talagang wala puro kasi pagnanakaw. Pagnanakaw sa pera ng bayan ang inaatupag ng marami sa ating mga tiwaling opisyal. Kaya hindi na tayo makaahon sa putik ng kinalulugbukan natin. Yan ang katotohanan dyan. Maraming salamat. Yes, go ahead. Mabuti at merong Sani Angara dahil matino ito. Kaya lang, ang problema. Si Sani, kahit anong galing mo, ikaw ay nabibilanggo sa sistemang bulok. Kaya nahihirapan. O gagawin ni Inday Sara, kahit anong gawin niya, dahil yung sistema nga, corrupt. Di ba? Yung mga kinuha niyang budget, ninanakaw ng mga kongresista, nilalagay kung saan-saan. Binulgar niya na yan. Yan ang problema. Kahit anong tino mo dyan, ilagay ka sa isang departamento, pero napapaligiran ka at nabapalot ka ng bulok na sistema, wala, hindi ka talaga magtatagumpay. Online gambling. Okay yan, kaya lang ang problema, alam nyo, yung paksahing sugal, kahit anong gawin niyo dyan, hanggat merong sugal na nililegalize at meron, di ba maraming legalized gambling hindi mawawala talaga yung problemang yan. Sumumuwala yan, pagbawal mo lahat ng gambling. Umanap ka ng ibang revenue sources. Kasi malaki ang binibigay ng gambling. Mga Pilipino talagang mahilig sa sugal. Pero kung tatanggalin mo yung sugal, kaya maghahanap ka ng mga pangkukunan mo ng pera para tustusan mo yung mga serbisyo. Yan ang sinasabi natin, nabuksan mo ang ating bansa sa mga dayuhan at magpahirapan makapasok dito. Hindi yung gusto nilang pumasok, mag-invest. Pinahihirapan natin. Kaya umaalis. Yung mga nandito, umaalis din. Kaya yan ang nangyayari. Paano mo malalaman na si Franco pala ang caller? Paano mo malalaman niya kung gagamit na ibang telepono? Iti-trace mo, yung pala hindi naman siya, ginamit lang. Kung landline, gano'n din. Mahirap wala. Charge it experience, talagang maraming mga pranks. Maraming mga walang magawa sa buhay nila. Maligaya na sila, nanluloko ng tao. Buti na lang dito, attorney, walang nampaprank. Lahat seryoso sa kanilang mga hinaing at gustong itanong sa inyo, attorney. Meron din messages, prank calls. Hindi nawawala yan. Talagang yan ang buhay. O yan naman. Alam mo, totoo yan sinasabi. Hindi naman talaga yung dolomite. Ang gaya na sinabi natin kahapon. Ang katotohanan, yung pagbabaha, likayan ng mga tawiran ng tubig ay ng kanal. Yung mga ali, mga estero, natambakan talaga ng mga basura. Kaya, pag umulan, kaysa pupunta ang tubig, barado hindi pupunta sa kalsada. Kaya nagkakaroon tayo ng baha. At yung sinasabing reclamation, di rin totoo yan. Yan ang sinabi natin, mahigit sa kalahati ng Hong Kong, reclaimed land. Wala namang baha. Talagang linisin natin ng mga estero. Pumunta ka lang sa Maynila may binondong yan. Kaya tingnan mo, pag dumarang ka, yan sa Pasig River, sus Mario Sir,
Talagang yan ang sanhi ng bahan. O masasabi ninyo sa naging implementasyon ng 20% tax sa interest ng savings sa bangko? Ako, delikado, hindi na. Marami nang hindi magbabangko niya. Magtatago na lang yan sa baul, sa ilalim ng kama, ng mga alkansya. Bakit ba? Ang i-tax nyo, yung mga mamahaling items, mga luxury, dagdagan nyo pa kasi yung mga can afford yan, kaya mong bayad. Mga luxury cars, mga branded clothes, bags, and shoes, yun ang dapat dagdagan nyo. Pati yung sa alak. Kasi sila may kakayahan. Kaya iba naman yung bank account nalagyan niyo pa ng buwis. Kaya wala na, hindi niya may encourage na mag-save ang tao sa iba. Kaya binubuksan niyo lang yung mga magiging mapanganib tuloy. Mga iraransak yung bahay niyo. Kaya ang problema niya, pinag-iisip There was a clue that somebody in our meeting yesterday said that uniform looked familiar. Basta merong suot may clothes na nahanap that looked familiar. Basketball uniform. Sando. Sabi ng kausap namin kahapon, familiar yan. Parang yan, malamang yan. Alam mo yung bata natin. Kaya hindi mapigilan na kadadaldal Unang-una, sinasabi niya mga buto ng tao. Naku, paano niya na siguro? Sabi niya mismo, wala pang forensic examination. Bakit inuunahan mo na? Alam mo, naalala ko tuloy yung pag-iimbestiga ni Delilah. Si Delilah, di ba? Nung siya ay Commissioner on Human Rights sa Pangulong Duterte, nung mayor pa siya. Pinagmamalaki niya. Pinangalanda ka. No, may nakita kami mga buto rito. Yung pala, buto daw ng tao. Pero, inalaunan, buto pala ng mga hayop. Yan ang sinasabi natin. Nangihilig nyo kasi mag-press release, mag-press conference, mag-publisidad. Hindi nyo na lang gawin ng tahimik ang trabaho ninyo. Nakayayamot na kayo, ha? Dinadaan ko lang sa tao, pero talagang may inis ka Magtrabaho kayo ng tahimik. Hayaan nyo yung mga eksperto kung totoo nga. At kahit na nga totoo, nililink nyo kagad sa sabungero, hindi pa rin kayo nakakasiguro doon. Baka yun mga sinalvage, sa mga nag-aaway, na mga personal na mga galit sa isa't isa. Hindi pa tayo. Nako talaga naman. Sarap batukan sa batok. Yan, attorney. Number one, yung 50 pesos ba yun? 50 pesos deduction sa pamasahe. Magpasalamat kayo. Kayo naman binigyan na nga. Reklamo pa kayo ng reklamo. Kaya mo na, at least yung mga ninanakaw ng mga tiwaling opisyal, kung totoo man yun, na ibabalik sa pamamagitan ng mga deduction. Yun naman sa 1,000, yun ang hindi natin malaman. Matagal na yung 1,000 yan. Ang akala ko na ibigay na yun, hindi pa pala. Yung SSS, ano na ba kayo? Ibigay nyo na yung pinangawan yung 1,000, mga senior citizens. And maraming salamat, Attorney Sal, mula naman kay Patato Tini. Good morning, Attorney Sal and Sir Franco. The Quadcom recommendation to file charges against FPRRD probably alarmed those perpetrators who eventually surrendered him to the ICC as local courts could assume jurisdiction instead of the ICC. Ito naman si relax. Kisan ang komentary mo, hindi naman kailangan na yung komentaryo na Magano ka na lang, hintayin mo na lang, huwag kang mag-alala. At yung may mga ginawang kalokohan, kamalian, legalidad, merong panahon sa kanila. May panahon na mananagot sila dyan. Relax. Chill ka lang.
Yan, chill ka lang, patatotini. Samantala, sa ibang, eto, di ko mabasa ang sobrang daming letra nito. At na lang, matalino na ang mga Pilipino ngayon sa simula pa lang. Alam na namin na i-connect yan kay FPRRD. Nahiya pa kayo i-connect nyo na rin si PRRD sa bumaril at nakapatay kay Rizal. Actually, hindi ka na dito kumun lang yan. Pag yung simula sa isang programa laban sa mag-ama, sigurado yung sentido komon ay magsasabi sa inyo, lahat na pwedeng i-connect sa kanila, i-connect nila. Correct. Maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, ibig mula naman kay Benji De Villa 8463. Ibig po pala sabihin ang pagkidnap kay FPRRD at pagdala sa The Hague isinabay ang impeachment ni VP Sara ay upang ang Senate ay di ma-focus kay FPRRD upang hayaang makulong siya doon. Pang-distract ang impeachment. Grabe ang administrasyong Marcos. Ang sinasabi niyo, mali. Yung impeachment at yung pag-aaresto, isa lang ang layunin yan. Ulit-ulit na nga natin political lang yan. Kailangan sirain ng mga kalaban ng mga Duterte dahil sila sagabal sa kanilang pananatili sa kapangyarihan pagdating ng 2028. Kaya sinisiraan sila. Yan ang katotohanan dyan. Yan, maraming salamat, Attorney. Mula naman kay Lynn Carmelotes. Mabuti pa itong tagapagsalita ni VP, magaling, magpaliwanag. Laban, VP, alam naming wala kang ginawang katiwalian. Dapat si BBM ang impeach, daming mga buwaya sa BBM admin. Kinawawa tayong lahat ng BBM admin. Buong mundo may OFW dahil walang makita na magandang kinabukasan sa ating bansa. The best president si PRRD, binaboy lang ng mga Marcos admin. Dapat palabasin na ng ICC si Tatay Digong. Sobrang nakakaawa siya doon dahil matanda na. Mabuhay ang Duterte supporters. Alam mo, di ba, pinuna natin yung tagapagsalita. Kasi wala namang bago sa sinasabi niya. Yung mga sinasabi niya, dati nang sinasabi ni Pipi Sara yan. Kaya there's nothing new. Isa pa, napuna natin kasi sabi niya, tama raw. Tama raw si Inday Sara. Sabi ko, at trabaho mo bilang tagapagsalita, hindi para husga kung tama o mali ang sinabi ng principal mo. Your job is just to convey whatever narratives that the vice president wants to deliver to the public. Dahil hindi lang tapanaw, pwede siyang magsalita. Yeah. Pero alam po ninyo, si Inday, noon pa niya sinasabi. Kaya yung, di ba, yung sinasabi na 66% daw ang may gusto na sagutin niya. Kasi nga, mulat sa pool, sinasabi na ni VP Sara, na gusto niyang sagutin, ay hindi niyo nga ako pinagbibigay. Sabi niya, yung mga tanong niyo doon sa confidential funds, sinasagot ko nga niyo kung pagsalitain. Nagbigay ako ng presentasyon. Hindi niyo pinapansin yung mga tinatanong niyo in regard to previous budget na wala na natapos na yun. Pinag-usapan na. Hindi ba pati si dating Presidente Arroyo, nabuisip din eh. Ba't ba? Tagtaan tanong ninyo eh. Yung tungkol sa nakarang dalawa. Tapos na yung pinag-uusapan na yan. At ngayon, wala nga budget sa confidential funds. Kinukulit nyo pa. O madalit sabi, si Inday Sara, alam niya na target siya dahil malakas na kandidato. Dapat nga, presidente na ito. Slide lang. Alam niya na siya ang talagang tutuhugin ng mga ito. Kaya ever since, sinasabi niya, alam niya naman na yung ground ng confidential funds, walang kabatay-batayan. Huwag ko yung
May mga kolumnista dyan, natatawa na rin ako eh. Hindi ko malaman din ko. Matatalino naman. Pero ganyan talaga. May mga konsiderasyon involved dyan. Wala ho. Yung 7 grounds, wala ho yan. Ano ba? Number 1, yung confidential one. Wala ho yan. Ha? Hindi ba yung COA nagbigay na nga ng opinion dyan na walang irregularidad sa paggastos ni Inday Sara. Yung sinasabi nila man nilang nagbanta, hindi naman ho nagbabanta. Kasi kung meron mga pagbabanta, patay na siya. Threats from the grave. O yan naman sinasabi na, sabi niya, biro mo sinabi niya, pupugutan niya raw ng ulo. Iniisip niya, Jesus Maria, hindi ko krimen yun. Kahit naisipin ko na pugutan kita ng ulo, hindi krimen yun. Tapos graft and corruption daw. Nasaan? Sinasabi niya maraming pera si Inday. Nako, maniwala kayo, puputok sa mga mukha niya. Kaya si Inday, Sara, matagal niya sinasabi, sige na, bring it on. Ako'y handa sa inyong lahat. Ayaw ko makipag-areglo sa inyo. Kapag alam ko, walang patayan. Ang inyong kaso, politika, ang inyong layunin. Pangatlo, gusto ko bloodbath. Anong bloodbath? Kasi siniraan niyo ako ng siniraan. Gusto kong ibalik sa inyong lahat ang paninira niyo para makita ng taong bayan ang kawalan, ng patayan, ng lahat ng inyong akusasyon para makita nila kung gaano kapolitikal ang layunin ninyo. Kaya ginawa niyo yan sa akin at ginawa niyo yan sa aking trabaho. Yan ang Inday Sara. Malinaw. Maraming salamat, Dr. Nisal. Mula naman kay Jan Tuslan. Kawawang Pilipinas, handicraft export pa rin. 50 years ago, yun na, mabuti pa siguro mag-concentrate sa dried mangoes, bananas, specialized food products for the millions of Pinoy overseas. Number 1, mag-revolutionary government tayo. Yan. At ng mga constraints, mawawala na yan. Pangalawa, kailangan yung kung saan tayo malago sa produksyon. Dagdagan pa natin yun para yun ang i-export natin. Para kahit anong gawin ni Trump na magdagdag ng tarif, meron tayong ibang mapupuntahan sa dami na nating produksyon na aangkat. Marami namang bansa. Kawawa ka itong Brazil, at least tayo, dating 17%, nagtaas na ng 3% yung tariff, yung buwis sa mga pumapasok na produkto sa Amerika. Pero ang Brazil, maniwala ba kayo, 50%. Yung 50%, pero 50%. Kaya nagwawala yung presidente ng Brazil. Sana magkita kami, pupunta kami doon Makausap natin ng presidente ng Brazil. Ayan, maraming salamat, Dr. Nisal. Mula naman kay Ma'am Chanel or Channel. Kumikita sila sa mga OFW. Ang laki ng income ng bansa natin pero nasaan ang pera? May insurance ba ang mga OFW? Wala. Saan napunta ang income? Ay, tanungin mo administrasyon. Napunta sa bulsa. Yan, maraming salamat, Dr. Nisal. Mula naman kay Elizabeth Del Monte. Tumpak, mahilig kasi sa puro gastos. Walang kwenta pinagagastusan. Korupsyon at pagnanakaw, buhos pera, taxes, election, puro party-party, travel, dapat bumaba na si Bangag. Yan. Huwag na. Alam nyo, akin friendly advice. Huwag na kayo gumamit ng mga term na malumanay lang tayo. There are many ways of killing a cat. You don't have to use curse language or nakakasakit sa tenga. Kung baga, pataasan natin yung mga sarili natin, huwag tayong pumatol sa kanila. Maraming salamat, attorney. Mula naman kay Kagayama. Yes, agree. Dapat sa Pilipinas na lagi siya kahit di na lumalabas o lumabas ng bahay basta kapiling niya mga anak at mga apo. Kapag tayo tumatanda, ang pangpapalakas o pangpalakas sa mga may edad, kapiling ang mga apo. At lili kayo. Diyan. Patuloy.
Sige sa ating pagpapatuloy, attorney. Mula naman kay Efren Anino Guhilde. Maayong buntag, SMNI team, news team, and Attorney Sal. Ayan na naman, bangag na naman, attorney. Ayaw ni Bangag President ibalik si FPRRD kasi siya ang mastermind sa pagkidnap at more than 6 billion pesos na ang ginagastos niya sa ICC at iba pang ang gastos niya kay Trillanes at sa Congress. Kaya mo siya. Kahit na sinabi na, may hanggang pasensya. Yeah. At tinanim mo ay kasamaan. Aanin mo yan. Maghintay ka sa panahon. And those who saw the wind will reap the whirlwind. Yan. Mula naman kay Fight C. Attorney Sal, kapag bibisita ka naman sa Hong Kong, puntahan mo naman kami sa Sunday sa Mongkok. Doon banda sa MTR Exit E. Maraming Pilipino dyan bumili mga branded shoes. Saka dito sa Hong Kong, always nila yan monitor ang mga kanal. Tapos yung basura, recycled sila. Kaya mo, tayo sa Mongkok. Yan. Mula naman kay IAMCH. Gumawa lang talaga ang gobyerno ng napakaraming ingay na distraction kung sino lang ang kakagat. Yung distraction, hindi ginagawa yan. Talaga nangyayari yan. Maraming salamat, attorney. Mula naman kay AJ Al. Sana ang men in uniform talaga magsalita sa incapacity ni BBM at Supreme Court. Kasi kung normal people lang, ipapakulong lang ng BBM admin kasi wala ng freedom of speech ang mga tao ngayon sa BBM admin. Kaya mo, ang mensahe mo patungkol sa military, nakikinig na ba sila? Sa ating pagpapatuloy, attorney, mula naman kay Single. Yan yung tanong, bakit sila nagsasalita sa kamera o media? Nanghihikayat? May basis ba para manghusga ang court batay sa filed case mo? Hindi pa maaaring husgahan ang kaso kung nasa court battle pa. Ang paghain ng kaso ay bahagi ng proseso ng paglilitis at ang desisyon ay nasa korte na. Sila ang hahatol sa kaso. Kung walang jurisdiction ng ICC sa Philippines at ang Philippines sa ICC, bakit hindi pwede na manghusga ang court sa Philippines batay sa kidnap? Kalokohan ito. Ito ba ay political? May obligation ba ang pamahalaan ay uwi ang Pangulo dahil ito ay may pagkakamali sa kanilang ginagawa? Kidnapping. Kaso nga lang, ayaw bitawan ng ICC. Paano yun? Ayaw na ipauwi ng ICC at saka bakit si Torre na-promote? Siguro may kinalaman dito ang Pangulo. Wala na tayong magagawa. Kahit na gusto ng gobyerno, may uwi na natin yan. Kita mo si Tebes. Di ba? Si Tebes. Di ba tinanggihan yung extradition na inihain ng gobyerno sa Timor-Leste? Tinanggihan ng Timor-Leste. Hindi namin pauwi yan. Sabi ng korte nila, tama, dito lang yan. Nanganganib buhay niya, no? Pero bakit nandito ngayon? Di ba? Kasi may ginawa ang gobyerno. Ganun din yung Italian government. Inaresto nila isang foreign national. Binalik sa ICC. Binigay sa ICC kasi pakiusap ng ICC. Nung matuklasan nila na irregular pala yung pag-aresto nila, wala, kinuha nila uli. Halika rito. Balik namin. Walang magawa. Sabi sa Italian government, buti, hindi tumanggi ang ICC, nakunin niyo uli. Sabi naman ng Italian government, bakit? Hindi sila Diyos. Kami may sistemang legal dito, kami ang masusunod. Pangatlo, sa Amerika, may dineport sila, isang illegal immigrant. Dinala sa El Salvador. Nagdemanda ngayon. Yung mga abogado nung dineport nila, sabi ng pamamang hukuman ng Estados Unidos, mali yung ginawa nyo. Illegal. Hindi nyo pinadada sa proseso natin. May batas tayo.
Tinatalo. Balik nyo. Tumakbo sa Korte Suprema, gobyerno ni Trump. O sabi ng Estados Unidos, magyan man ay mamamayang Amerikano, o yan ay immigrant, o foreign national yan. Hindi mo pwedeng basta ipatatalsik yan nang hindi dumadaan sa proseso ng batas natin dito. Kaya gumawa kayo ng kaparaanan, ibalik nyo yung bilanggo. O yan po sinasabi natin. Kung gusto ng gobyerno, kayang ibalik si Presidente Duterte. Hindi kailangan ng consent ng ICC. Kayang-kayang gawin yan kung gusto. Ayaw kasi nga, ayaw nila na yung mga sagabal sa kanilang layuning pampolitikal ay manatili dito kasi masisira yung kanilang mga ambisyon na manatili sa kapangyarihan forever. Yan, malinaw. Maraming salamat, attorney. Mula naman kay John McPlat. Sana managot sila sa kagagawan nila kay Tatay Digong. Ay, talagang mananagot siya. Walang duda yan. Darating ang... Ayan, Attorney Sal, ayan na po ang ating pinakahuling mensa. Go ahead, Attorney. Sandali, kasi meron akong inaantay na topic, hindi mo na banggit mo, hindi kasama sa programa. Kasi yung latest, merong latest dun sa kaso ni First Lady Lisa. Hindi ba? Yung pagkamatay ni Paulo. Tanto ko, yeah. 909 Lisa Marcos. Hindi ba naging posisyon ko niya? Huwag mo tayong mangsga kasi basta tayong maniniwala sa mga naririnig natin. Kahit kakampi ang pinanggalingan o kalaban, basta gamitin natin ang sentido comum natin, suriin natin, at mag-antay na lang tayo kasi. O, tingnan mo. Hindi ba ang sinasabi? Merong police report na nagsasabi na mukhang may kaugnayan si Lisa Marcos doon sa pagkamatay kasi sabi ng police report sa Beverly Hills, binanggit ang pangalan niya doon at may police report at inilathala naman. O tingnan nyo ngayon. Alam nyo, merong isang istasyon ng telebisyon at radyo. Dahil ayaw nila na magbalita ng batay lang sa haka-haka, gusto nilang suriin, ano ba talaga itong police report na ito? Totoo ba ito? So sinulatan po nila Beverly Hills, itong istasyon na ito. Malaking istasyon to ha. Karoon pa nga tayo ng programa doon. Dumating ang sagot. Ibinigay yung police report. Ngayon, anong lumalabas ngayon? Dinagdag lang pala, may dinagdag lamang doon sa tunay na police report. Wala yung pagbabanggit sa pangalan ni Lisa Marcos, wala rin yung sinasabing overdose ng cocaine, wala rin din yung na siya isang suspect. Kaya, iyan ang problema ngayon. Tingnan, paano ngayon yan? At the same time, habang sinasabi ko yan na hindi tayo dapat nakikinig sa mga chismis, marites, kasi medyo nga naawa ako naman doon sa naglabas ng police report na altered. Kasi baka kalaban niya yun, binigyan siya ng altered para ilathala niya para masira yung kanyang kredibilidad. Matino naman yung naglathala yun. Pero ganyan mo talaga ang labanan ngayon, ha? Kaya huwag kayong basta maniniwala kasi for all we know, Franco, baka tumanggap tayo rito ng balita laban sa administrasyon, bigla tayong maniniwala kagad. Yung pala, fake. Pwede rin naman yung administrasyon mismo ang nagpadala. Kunyari, sinisiraan sila para pag na suri natin, na validate natin, mali pala, di napaso tayo. Di ba? Kaya maging tayo. Kaya yun ang sinasabi ko rin sa administrasyon. Yung reklamo rin ninyo, nagre-reklamo kayo ngayon dahil sinisiraan ng Pangulong Marcos. Ang problema din sa inyo kasi, nung yan di ba, nung yan sumabog, tanda mo sumabog yan, hindi naman sila umiimik. Di ba? Yeah. Hindi ba? Kaya, hindi ka naman umiimik, tinatanong ka ng media, ang media naman, karamihan, ayaw rin magtanong. Kahit sana hindi pa nagtanong dahil chismis ng malaki, kumakalat na dapat nagsalita ka na.
dapat kumuha ka na ng police report mo doon. Dapat nagpadala ka na. Ano bang official nangyari dyan? Oh, ngayon, meron na naman. Dahil nga na-chismis na natatakot na pumunta sa Amerika o dinitain sa Amerika for a few days na ibalik, natatakot na naman bumalik doon, hindi sumama sa official delegation sa Amerika. Diba? Pupunta si Presidente Marcos Jr. yan. O ano na naman? Tahimik na naman kayo. Tinatanong kayo, bakit hindi kasama ni ayaw niyo magpaliwanag? O so, ang iisipin na naman ng tao, naku, siguro totoo nga pala yun. Kasi one of the suspects yan, baka pag pumunta si Ron, hindi na makauwi. Yan ang sinasabi natin. Kasalanan nyo rin eh. Pareho on both sides. Pareho man na nagkakadiferensya yung naniniwala sa chismis, yung isa naman, hindi naman nagsasalita, may chismis na, ayaw i-correct. O yan. O kaya nagkakaloko-loko.